Song Il-wan laban sa dalawang monarch at sa pagbabalik ni Jinwoo ay tatapusin niya na ang kanyang nasimulan at dito na din sila magkakausap ng kanyang ama kung saan nakakabiyak ng puso ang kanilang magiging eksena at sa wakas ay makikilala na din ni Jinwoo ang pinakamalakas sa lahat ng kanyang mga shadow. Kaya naman simulan na natin ang chapter 164 up to chapter 167 at kung bago ka lamang sa aking channel ay mag-follow and subscribe ka na upang maging updated ka sa ating solo leveling manhwa review. Maraming salamat, let's go! Ngayon ang system sa training ni Jinwoo ay mawawala na, ang pumipigil sa tunay na kapangyarihan ni Jinwoo ay matatanggal na din, ang lahat ng commander level shadow ay maipapakita na ang kanilang mga tunay na potential, ang kapangyarihan ni Igris ay magbabalik na din, ang skill ni Beru ay mas lalakas pa lalo samantalang si Ashburn ay babalik na sa mundo ng kawalan. Tuluyan ng binura ni Jinwoo ang kabuuan ng system kaya naman ngayon ay babalik na siya sa tunay na mundo. Pinakita ang dalawang monarch kung saan sinabi ng Frost Monarch na bakit daw pinoprotekta ng fragment of brilliant light ang tao na magiging tulay upang magbalik ang Shadow Monarch na magdadala ng sakuna sa mundo. Ano raw ang pinaplano ng mga rulers sa kanilang ginagawa dahil bakit daw willing silang itaya ang kanilang buhay para sa muling pagbabalik ng Shadow Monarch habang nasabi ng Beast Monarch na wala na silang oras pang natitira kung kaya't naganda na sila para sa kanilang pag-atake. Nakahanda naman ang tatay ni Jinwoo upang kalabanin ng dalawa at dito ay nagmadali silang sumugod sa bawat isa at sabay inatake ng dalawang monarch si Il-wan ngunit nagawa nitong makaiwas sa unang pag-atake at nang malapit na ang kuko ng halimaw ay nagawa niya muling makaiwas at makapunta sa likuran ng Frost Monarch. Naiinis ang Frost Monarch dahil nababasa ni Il-wan ang paggalaw ng kanyang sibat habang sa isip ng Beast Monarch na gumagalaw ang kanilang kalaban na para bang marami na itong karanasan sa pakikipaglaban. Mahusay daw ang ginagawa ni Il-wan na magpunta sa likuran ng sibat ng Frost Monarch upang masangga ang kuko ng Beast Monarch at nang magbubuga na ng pag-atake sa bibigang Frost Monarch ay sinipa ni Il-wan ang baba nito at napalipad papalayo sa kanya. Malapit nang makain si Il-wan ng Beast Monarch ngunit ginamit niya ang kanyang dagger upang pigilan ang bunganga nito na siyang nadama talaga ng halimaw pero binigyan pa ito ng suntok ni Il-wan upang mapalayo sa kanya. Sa galit ng Beast Monarch ay pupunitin niya daw ang katawan ni Il-wan ngunit biglang tumaas ang kanyang balahibo dahil naramdaman niya ang isang pamilyar na presensya at nang siya ay tumingin kay Jinwoo ay dali-dali itong lumayo sa ating bida. Wika ng Frost Monarch na hindi na raw gagana sa kanya ang ginawa ni Il-wan at nang yayayain na sana niya ang Beast Monarch upang umataking muli ay sinabi nito na siya ay titigil na sobrang kinagulat ng Frost Monarch dahil malayo na raw ang kanilang narating. Hindi raw ba nararamdaman ng Frost Monarch ang mana sa paligid ni Jinwoo sapagkat paparating na raw ang Shadow Monarch. Nangako raw ang Beast Monarch sa kanya na tutulungan siya nitong patayin ang Shadow Monarch pero sagot ng Beast Monarch na ang kanyang pangako ay limited lamang kung saan nasaan yung tao pa lamang ang Shadow Monarch pero ngayong paparating na daw ang totoong Shadow Monarch ay wala na siyang pangako na kailangan pang tuparin. Tatakbo na lamang daw ba at pagbabahagang buntot ang gagawin ng Beast Monarch kahit na nga ba isa itong hari ng mga halimaw pero sagot ng Beast Monarch na hindi raw maiintindihan ng Frost Monarch ang kanyang kinatatakutan dahil hindi pa nito nakikita ang totoong kapangyarihan ng Shadow Monarch. Sa pag-alis ng halimaw ay sinabi nito na swertehin daw sana ang Frost Monarch sa kanyang gagawin habang sinabi naman ng Frost Monarch na isang takot daw ang hari ng mga halimaw. Ipapakita raw ng Frost Monarch ang totoo niyang kapangyarihan at dito itinusok niya ang kanyang sandata sa lupa at nagpalabas ng malakas na kapangyarihan at unti-unting nagkakaroon ng maraming sibat na gawa sa yelo sa paligid at pinangatake niya patungo sa tatay ni Jinwoo. Patuloy na sinasangga ni Il-wan ng mga sandata upang protektahan ang katawan ni Jinwoo ngunit gumawa pa ng mas malaking yelo ang Frost Monarch dahil ikukulong niya daw si Il-wan kasama si Jinwoo sa walang hanggang yelo. Binabalak daw bang wasakin ng Frost Monarch ang buong lugar kung nasaan sila at isang sibat ang tumama sa kanyang braso at dito ay pinabagsak ng kalaban ng malaking tipak ng yelo ngunit pinakita ang kamay ni Beru upang wasakin ang malaking tipak ng yelo. Nagtagumpay si Beru sa pagsira sa yelo habang si Igris naman ay nagsalita na wag daw umasa na magiging hari ang Frost Monarch kung ganun lamang daw ang kanyang tinataglay na kapangyarihan. Nagawa raw ni Igris na makawala sa yelo ng Frost Monarch na ang ibig sabihin ay bumalik na ang kapangyarihan nito na ang ibig sabihin muli ay nagbalik na ang tunay na monarch. Wika naman ni Jinwoo na tama lang daw na hindi siya naniwala sa propesiya at pagtatanong nito kung tumakas daw ba ang Beast Monarch at sino daw ang nagtangkang umalis nang hindi humingi sa kanya ng permiso. Naramdaman ng Frost Monarch ang isang pader na kailanman ay hindi niya magagawang gibain at masyado raw malaki ang pagitan ng kanilang mga lakas. Ginamit ni Jinwoo ang kanyang N upang hanapin ang Beast Monarch at dito ay pinalawak niya pa ito lalo hanggang masakop ang buong bansa ngunit nagawa niya pa itong palakihin hanggang sa masakop niya na ang
buong sanlibutan. Dito ay nakita na ni Jinwoo kung saan nagpunta ang Beast Monarch at sa pagtalikod ni Jinwoo ay naisip ng Frost Monarch na hindi niya pwedeng palagpasin ang pagkakataong ito dahil kahit gaano daw kalayo ang kapangyarihan nilang dalawa ni Jinwoo ay hindi niya ito pwedeng palampasin dahil tiyak na kamatayan ang maghihintay sa kanya. Kaya naman kailangan niya raw tapusin ito gamit ang isang tira lamang at sa pagbato niya ng kanyang sibat ay dahan-dahang humaharap si Jinwoo at gamit ang isa niyang kamay ay nagawa niyang baluktutin ang sandata ng Frost Monarch. Napagtanto ng halimaw na ito raw pala ang kapangyarihan ng dating greatest fragment of brilliant light na isa sa pinakamalakas na monarch at wika ni Jinwoo na uunahin niya munang ligpitin ang Beast Monarch kung kahit maghintay muna raw ang Frost Monarch. Pinakita naman ng Beast Monarch sa isang gubat at nasabing kumapit daw sa kanya ang energy ng kamatayan at nagsisisi raw siya na late na siyang umalis dahil nakipagtalo pa siya sa Frost Monarch. Ngayong lumabas na ang Shadow Monarch ay kailangan na lamang niyang magtago hanggang sa dumating na ang hari ng mga dragon pero isang maliit na shadow ang nagpakita sa kanyang likuran at sa kanyang paglingon ay naramdaman niya ang enerhiya ni Jinwoo. Amoy na amoy daw ng Beast Monarch ang kamatayan kung kaya't lumuhod ito dahil alam niyang hindi siya mananalo at hindi rin naman siya makakatakas dahil ito raw ang pinagkaiba ng kanilang mga lakas. Dahil sa kanyang karanasan alam niya kung gaano nakakatakot ang kapangyarihan sa kanyang harapan at sinasabi ng kanyang instinct na kailangan niyang yumuko at magbigay galang. Hindi raw nais lumaban ng Beast Monarch kay Jinwoo at sana raw ay patawarin siya sa kanyang kasalanan at tanggapin bilang kakampi dahil sa oras daw na dumating ang King of the Dragons ay handa raw siyang tumulong kay Jinwoo upang ito ay labanan. Pumayag naman si Jinwoo sa sinabi ng Beast Monarch at naisip ng kalaban na isang tanga raw si Jinwoo at hindi ito ang totoong Shadow Monarch dahil kung ito raw ang dating Shadow Monarch ay alam dapat nito na siya ay nag-traitor na dati at hindi dapat na siya ay patawarin. Ang kabaitan ng isang tao ay isang katangahan na magbibigay sa kanya ng oras upang hintayin ang pagdating ng Dragon King at sa oras daw na mangyari iyon ay pipilasin niya at kakainin ang bangkay ng bida. Bago daw ang lahat ay may kailangan silang gawin dahil nag-iwan daw ng 5 marka ang mga kuko ng Beast Monarch sa kanyang katawan at kung magagawa raw nitong mabuhay pagkatapos ng 5 niyang pag-atake ipatatawarin niya raw ito. Nang marinig ito ng halimaw ay sobra itong nainis dahil sino daw ba si Jinwoo upang siya ay paglaruan dahil maaari daw na ito na ang kanyang katapusan na hindi rin naman daw magiging ligtas ang bida. Naging malaki ang sukat ng Beast Monarch samantalang si Jinwoo ay nilabas ang kanyang dagger at kumilos ng napakabilis patungo sa halimaw at iniwa ang isang parte ng kanyang katawan. Nagawa ni Jinwoo na maputol ang isa sa paa ng Beast Monarch at kanyang sinabi na may 4 pa siyang natitirang pag-atake. Pinakita naman ang laban ng Frost Monarch kung saan bukod daw kay Beru na pinapagaling si Thomas ay problema rin daw ang kanyang kalaban ngayon. Nakita na raw niya dati ito at may bansag bilang isa sa mga pakpak ng Shadow Army si Igris ang sundalo ng kamatayan. Mukhang nagagamit na raw ni Igris ang buo niyang kapangyarihan at patuloy daw itong gagaling hanggat hindi nauubos ang mana ni Jinwoo samantalang siya naman daw ay hindi niya marirecover ang mana na kanyang nagamit sa spiritual body manifestation kung kaya't hindi raw maganda ang kanyang kalagayan. Naiwasan niya ang pag-atake ni Igris at sinabing wag daw magsayang ng lakas si Igris sa kanya dahil gaano daw kaya tatagal ito upang siya ay pigilan. Sa pagtusok ng sandata ni Igris ay pinakita na lamang si Jinwoo sa loob ng kapa nito habang ang Frost Monarch ay nagulat dahil sa kanyang nakita at sinabi ni Jinwoo na ang Beast Monarch ay patay na. Nagawa raw ni Jinwoo na patayin ang Beast Monarch sa loob lamang ng ilang minuto at wika ni Jinwoo na magsisilbing warning daw ang kamatayan ng 3 monarch sa ibang monarch na binalak siyang patayin. Nainis ang Frost Monarch kung kaya't magsasagawa sana ito ng pag-atake pero isang dagger ang tumusok sa kanyang katawan at sinundan pa ito ng isa pang dagger at nagbabalak na naman itong magpakawala ng pag-atake mula sa kanyang bibig pero hinawakan agad ni Jinwoo ang kanyang mukha. Gamit ang dagger ni Kami siya iniwan ni Jinwoo ang Frost Monarch at sinabing sa pang-4 niyang pag-atake sa Beast Monarch ay namatay ito bigla kung kaya't siya ay napapaisip kung gaano daw kaya tatagal ang Frost Monarch sa kanya. Unti-unting nabibitak ang katawan ng Monarch hanggang sa bumalik na ito sa dati niyang anyo at mapapansin nating unti-unti na din itong naglalaho. Sa pagkamatay ng Frost Monarch ay tinanong ni Jinwoo kung ano daw ang nangyari sa lalaking nagtanggol sa kanya at sagot ni Beru na bigla daw itong nawala na parang hangin. Nakita ni Jinwoo ang isang dagger at pinulot ito sa lupa habang si Ilwon ay pinakitang duguan na at hingal na hingal at unti-unti na ding nabibitak ang kanyang katawan. Ito raw ang kapalit ng paggamit ng tao sa kapangyarihan na galing sa isang ruler pero okay lamang daw sa kanya ito dahil nagawa naman niya ang dapat niyang gawin. Isang dagger ang binato sa kanya at sinabi ni Jinwoo na sa palagay daw ba nito na hindi niya mapapansin ang kanyang ama at aalis na naman daw ba ito nang hindi man lang nagpapaalam. Ang gate ay isang malaking butas kung saan lumalabas ang mga halimaw at pagkatapos maklear ng mga hunter ang dungeon ay kailangan nilang makalabas sa loob ng isang oras ngunit
nabigo raw si Ilwan na lumabas kung kaya't nakulong siya sa loob ng dungeon. Kinausap daw siya ng mga rulers at pinahiram ng kanilang kapangyarihan upang pigilan ng mga monarch at kasama na doon ang papasilang na Shadow Monarch. Dahil sa alam niyang hindi na siya makakalabas ay wala na siyang pagpipilian pa kundi tanggapin ang kanilang alok at nagawa niyang makabalik ng Earth bilang messenger ng mga rulers at gawin ang naatasan sa kanyang misyon. Subalit hindi niya raw nagawang makumpleto ang kanyang misyon sapagat ang vessel ng Shadow Monarch ay walang iba kundi ang kanyang anak. Alam niya raw ang pinakadelikadong sakuna para sa mga tao ay nasa loob ni Jinwoo ngunit wala siyang magawa kundi manood mula sa malayo. Meanwhile, ang mga rulers na walang ibang hangarin kundi pigilan ng Shadow Monarch ay biglang nagbago ang kanilang pananaw at binigyan siya ng panibagong utos ng greatest fragment na kailangan niyang protektahan ng Shadow Monarch. Na-realize ng mga rulers na upang matalo nila ang mga monarch ay kailangan nila ang kapangyarihan ng Shadow Monarch at dahil mauunang makarating ang army ng Dragon King bago ang Army of Heavens ay tanging si Jinwoo lamang makakapigil sa kalaban. Isang sugal daw ang ginawa ng mga rulers dahil hindi nila alam kung saan papanig ang Shadow Monarch pero ngayong alam na nila ang sagot ay tumulong daw si Ilwan para protektahan ng kanyang anak. Ayaw ni Ilwan na makita siya ni Jinwoo sa ganitong kalagayan at tanong nito kung galit daw ba si Jinwoo sa kanya. Sagot naman ni Jinwoo na oo paminsan-minsan at humingi naman ng sorry si Ilwan at wikang muli ni Jinwoo na lagi niya raw naiisip ang kanyang ama noong nagsisimula pa lamang siyang maging hunter at sa tuwing nagagawa niyang makauwi sa kanilang bahay para sa kanilang pamilya. Hinate niya raw ang kanyang ama ngunit miss na raw niya ito at tanong ni Jinwoo kung namimiss din daw ba ni Ilwan ang kanyang pamilya at dito ay napaluha na si Ilwan at sumagot ng oo dahil wala raw oras na hindi niya naiisip ang kanyang pamilya. Kahit na nga raw ba hindi siya nakikita ni Jinwoo ay masaya na siyang nakikita niya ito mula sa malayo at habang unting-unti itong nawawala ay tumayo ito upang yakapin si Jinwoo at sinabing lumaki ito bilang isang mabuting tao. Hindi na rin napigilan ni Jinwoo na maluwa sa mga sandaling ito at tinanong kung itatapon lamang daw ba si Ilwan ng mga rulers pagkatapos siyang gamitin pero sagot ng kanyang ama na binigyan lamang siya ng pagkakataon at pinili niyang ipagtanggol ang kanyang anak. Sa pagkalma ni Jinwoo ay nais pa daw sana siyang kausapin ng mas matagal ni Ilwan at humingi siya ng tawa dahil hindi siya mas naging better na ama para sa ating bida at dito ay tuluyan na siyang nawala at iniwan niya na ang ating bida. Pinakita naman ng kanyang asawa at sinabi nito na sila ay lilipat na ng bahay sapagat sa hindi malamang dahilan ay naramdaman niya na okay na kung sila ay aalis na at dito na din tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Humiyaw naman ng malakas si Jinwoo at sinabing kung naririnig daw siya ng mga monarch ay titiyakin niya raw na pagbabayarin niya ang mga ito sa kung anuman ang nangyari ngayon. Sa araw ng pag-iyak ng Shadow Monarch ay ito na ang tanda ng totoong digmaan samantalang si Thomas ay ligtas na ang buhay at dumating na din ng mga ambulance para sa mga sugatan. Patay na ang mga halimaw na pumatay ng daang-daang tao at tanging abo na lamang ang natitira habang si Jinwoo ay bumalik na din sa kanyang pamilya. Tanong naman ni Mr. Choi kung mabuti lamang daw ba ang pakiramdam ni Baek Yunho at sagot naman ito na bakit daw hindi unahin ni Mr. Choi na punasan ng pawis nito sa ulo at patuloy pa din nag-aasara ng dalawa. Tanong ni Mr. Woo kung tapos na daw ba ang lahat at naalala ang sinabi ni Jinwoo sa kanya na saka lamang ito magpapasalamat sa oras na mapatay niya na ang halimaw na pumatay sa dating chairman at sa kanyang pagluwa ay na-realize niya na ang Frost Monarch ang salarin kung kaya't dito ay muli siya nagpasalamat kay Jinwoo. Sa announcement ng Hunter Association ay sinabi nila na hindi makilala ang mga halimaw na sumugod sa lugar at sinisimulan na din nilang ayusin ang mga nasira pero sa ilang araw na susunod ay isang sakuna muli ang mararanasan ng mundo. Nagtipon-tipon ng mga hunters sa Korea at nasabi ni Liu Zigang na ito raw pala ang Colossal Gate at kahit daw magtipon-tipon ang lahat ng hunters sa mundo ay nararamdaman niyang higupin lamang ito ng gate na nasa kalangitan. Sinabi naman ni Thomas na magsisimula na ang kanilang laban habang sa isip ni Mr. Woo na hindi niya raw ma-imagine na magtitipon-tipon ng ganitong bilang ng mga hunters sa iisang lugar at ilan daw kaya ang matitirang buhay sa kanila. Pinakita naman si Jinwoo at nasabi ni Baby Chan na hindi pa niya noon nakita ang kanyang baby na kinakabahan ng ganito at sa pagbitak ng gate ay naganda ang lahat para sa magiging laban at kanilang nakita na isang army ang kanilang kakaharapin. Nanlaki ang mga mata ni Jinwoo sabagat iba't ibang shadow soldier ang isa-isang lumalabas sa gate at pinakita rin dito ang mga kamukha ni Kamish, ganun na din ang mga dating sundalo ng liwanag at isang shadow na masasabing pinakamalakas sa lahat. Sinabi ng isang hunter na sumugod na raw ang lahat at magsimula ng umatake pero isang boses ang nagsabing wag daw gagalaw ang lahat kung kaya't nagtaka ang mga hunter kung ano daw ba ang nangyayari. Tanong ni Mr. Woo kung bakit daw pinatigil ni Jinwoo ang lahat pero sagot nito na wag daw silang mag-alala habang sa isip ni Mr. Choi na ano raw ba ang iniisip ni Jinwoo dahil binabalak daw ba nitong labanang mag-isa ang mga kalaban sa himpapawid.
Lumapit si Jinwoo sa mga nilalang na lumabas sa gate at dito ay kinaharap niya ang mga shadow na ito kung saan makikita at masasabi talagang isang malakas ang nasa kanyang harapan. Nagtitiga ng dalawa na para bang mga bakla at biglang lumod ito sa ating bida at binati ang kanyang hari sabay nagpakilala bilang si Belyo na nasa ranggo ng Grand Marshal. Ang lahat ng shadow ay nagbigay galang sa ating bida at nais daw ipakita ni Belyo ng dating mga shadow army. Sobrang gulat na gulat sila Mr. Wu sa nangyayari at tinanong ni Thomas kung nakikita raw ba ni Leonard ang nasa kanilang harapan at ang kanyang tinutukoy ay ang mga shadow na kamukha ni Kamish na kahit ang isa sa kanila ay kayang wasakin ng buong planeta. Sa isip ni Jinwoo na ito raw pala ang tunay na shadow army na iniwan sa kanya ni Ashburn kung kaya't isa-isang pinakita sila Igris, Iron, Tank, Beru, Grid, Kiba, Jima at mga giant army sabay sabing dito na daw magsisimula ang tunay na digmaan.